Tinulungan ko ang kapatid kong lalaki sa kanyang mga bayarin sa ospital, pero ngayon, inaasahan ng kapatid kong babaeng mayabang na ako ang bibili ng penthouse para sa kanya at galit na galit ang nanay namin dahil tumanggi ako. Ako ay 36 na anyos na babae at ako ang panganay sa aming tatlong magkakapatid. Ang kapatid kong si Percy ay 34 na anyos at lalaki at ang bunso sa amin ay si Molly, 28 anyos at babae. Lumaki kami ni Percy ng normal, pero sa hindi ko malamang dahilan, itinuring si Molly na parang tunay na prinsesa. Siguro dahil hindi inaasahan ang pagdating niya at dahil siya rin ang bunso, kaya palaging espesyal ang pagtrato sa kanya. Sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit siya lumaking sobrang spoiled. May kaunting disiplina pa si Papa at sinusubukang turuan si Molly ng tamang asal, pero si Mama, wala. Hindi niya kailanman kinontra si Molly at hindi rin niya pinapayagan na may ibang magsabi ng masama tungkol dito. Kahit pa nakakainis na ang ugali ni Molly, palaging kampi si Mama sa kanya. Dahil mas matanda kami ni Percy kay Molly ng ilang taon, sinisikap na lang naming tiisin ang mga sinasabi niya noon hanggang umabot siya sa edad na 25. Pero grabe talaga ang mga pinagsasabi niya noong teenage years niya. Palagi niya kaming tinutukso tungkol sa itsura namin dahil naniniwala siyang siya ang pinakamaganda sa amin. At masakit man aminin, totoo naman, namanan niya ang magagandang genes ni Mama at maganda talaga siya. Pero hindi lang doon nagtatapos. Tinatawanan din niya ang mga piniling kurso namin, ang mga trabahong pinasukan namin, at kung ano-ano pa. Isang Thanksgiving, nag-away kami ng matindi dahil sinabi niya kay Percy na magiging pabigat ito sa pamilya dahil lang sa pagiging literature major niya. Sa isa pang pagkakataon, ilang linggo kaming hindi nag-usap dahil sinabi niya sa akin na kung patuloy akong magtatrabaho ng mahabang oras araw-araw, hindi na ako magkaka-boyfriend dahil sa eyebags ko. Dahil walang may gusto sa babaeng hindi na nga kaakit-akit, wala pang oras para sa kanila. Ganyan talaga si Molly. Maingay, mayabang, at mahilig mang maliit ng ibang tao. Palagi siyang ganito at si Mama ang unang-unang sumusuporta sa kanya. Si Papa nagbubulag-bulagan na lang, pero si Mama tuwang-tuwa pa sa mga sinasabi ni Molly kahit masakit na para sa iba. Palagi niyang sinasabing biro lang yon kahit kitang-kita mong seryoso si Molly. At kapag sinubukan naming lumaban, kami pa ang sinasabihang masyadong sensitibo. Palagi niyang kinukumbinsi ang sarili niyang tama siya at si Mama naman parang alipin niya. Naiinis talaga kami ni Percy sa kanya. Pagkatapos mamatay ang tatay namin, 8 taon na ang nakalipas, nagsimulang lumayo ang loob naming magkakapatid. Si Percy at ako, bihira na lang makita si Mama at si Molly. Kahit paborito rin ni Papa si Molly sa konting paraan, siya pa rin ang nagkakabuklod sa amin. Pero nang nawala siya, wala na ring gana si Percy at ako na bumisita sa kanila tuwing Pasko o Thanksgiving. Wala na ring effort mula sa kanila para makipag-ugnayan, kaya mas naging maayos ang buhay namin nang wala sila. May pera naman sila ni Mama, may naiwan si Papa, at kami ni Percy, maayos na rin ang buhay. Parang may invisible wall sa pagitan namin. Kami ni Percy sa isang panig, sila ni Mama at Molly sa kabila. At sa totoo lang, gusto ko yung wall na yon. Kaya para sa akin, wala silang karapatang umasa sa akin sa kahit ano. Wala rin naman akong inaasahan sa kanila. Pero kamakailan lang nalaman kong iba pala ang pananaw nila. Ilang linggo na ang nakalipas, tinulungan ko si Percy sa mga gastos niya sa ospital matapos siyang mabalian ng paa. Okay? Hindi kasi kasama sa insurance niya ang gamot, therapy at nurse na full-time. Dahil mag-isa lang siya sa bahay, ako ang sumagot ng mga iyon. Ayaw niya sanang tanggapin ang tulong dahil kaya naman daw niya, pero nawalan siya ng trabaho at nagtatayo pa lang ng online magazine. Kaya mas minabuti ko ng tulungan siya.
Isa pa, Chief Financial Officer ako sa isang kumpanya at maganda ang takbo ng negosyo namin kaya walang problema sa pera. Masaya akong nakatulong sa kapatid ko. Pero nang malaman ni na Mama at Molly ang tungkol dito, inakala nilang pwede na rin silang humingi ng kung ano-anong bagay sa akin. Na parang ako si Santa Claus. Kaya eto na nga, galit na galit sila ngayon dahil tumanggi akong tulungan si Molly na bumili ng sarili niyang apartment. 3 araw pa lang ang nakalilipas mula nang mangyari yon. Bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Molly habang abala ako sa trabaho. Okay? Sinabi niyang nakakita siya ng apartment na gusto niya talaga at gusto na niyang bilhin iyon. Sa edad niyang 28, nakakahiya na raw kasing aminin sa mga tao na nakatira pa rin siya kasama si Mama. Kaya gusto na niyang lumipat. Kailangan niya ng tulong ko para mabili iyon dahil kalahati lang ng presyo ang kaya niya. Penthouse kasi, kaya sobrang mahal. Alam niyang tinulungan ko si Percy sa mga gastusing medical, kaya gusto rin niyang humingi ng pabor. Ang weird lang kasi sa nakaraang 8 taon, halos hindi naman kami nagkakausap ng maayos tuwing nagkikita kami dahil lang sa obligasyon at kahit noon, hirap siyang maging mabait sa amin. Pero ngayon, iniisip niyang basta na lang akong papayag na bayaran ang una niyang apartment. Para sa kaalaman mo, freelance graphic designer si Molly, kuno. Respeto sana kung may ginagawa talaga siya, pero wala siyang formal na training o degree sa design. Sa totoo lang, gumawa lang siya ng ilang posters para sa negosyo ni Papa noon na hindi naman ginamit. Kaya hindi ko siya matatawag na tunay na graphic designer. Pwede niyang sabihin na exclusive ang clients niya, pero karamihan sa kanila ay kamag-anak lang at kahit iyon, inuutos lang ni Mama sa kanila na bigyan si Molly ng trabaho para lang may magawa siya. Isa lang iyang hobby, hindi trabaho. Kaya hindi nakakagulat na hanggang na ngayon, nakatira pa rin siya kasama si Mama. Diretso kong sinabi sa kanya na hindi ko siya tutulungan. 28 na siya. Kaya na niyang maghanap ng totoong trabaho at bayaran ang apartment niya. Nag-argue siya na tinulungan ko si Percy kahit may pera ito, samantalang siya wala at wala rin daw ibang tumutulong sa kanya. Bilang panganay daw, responsibilidad ko raw na alagaan siya. Pero sinabi ko na magkaiba ang sitwasyon nila ni Percy. Tinulungan ko siya dahil nasa pagitan siya ng mga trabaho at dahil may maayos kaming relasyon. Si Molly, hindi siya nag-effort na ayusin ang relasyon namin kaya wala akong obligasyong tulungan siya. Siyempre, hindi ko lahat sinabi iyon. Basta tumanggi lang ako at binaba ang tawag. Tumawag pa siya ng ilang beses pero ni-mute ko lang at hindi pinansin buong araw. Pag uwi ko, tumawag si Mama. Iyan galit na galit. Hindi na ako nagulat dahil alam kong magagalit siya kapag tinanggihan ko si Molly. Ready na akong makipagtalo. Sa simula, reklamo lang siya ng reklamo na hindi raw patas ang trato kay Molly at hindi raw niya inaasahan na magkakaroon ako ng favoritism sa mga kapatid ko. Ikinuwento pa niya na matagal nang naghahanap si Molly ng apartment at ito na raw ang napili niya. Una raw siyang lumapit sa tiyuhin namin, kapatid ni Papa ay na ngayon ang nagpapatakbo ng family business. Matagal na naming alam na siya ang hahalili sa negosyo ni Papa kapag may nangyari. Kaya hindi na rin ako sumali sa negosyo at sina Percy at Molly wala rin namang interes doon. Ang mga shares ni Papa ay napunta kay Mama nang siya ay pumanaw ayon sa testamento. Kaya ngayon, komportable ang pamumuhay niya. Maayos ang negosyo pero sa palagay ko, hindi niya inaasahan na si Molly ay aasa pa rin sa pera nila kahit ilang taon na ang lumipas. At hindi simpleng pamumuhay ang gusto ni Molly. Mahilig siya sa marangyang lifestyle. Dahil dito, hirap na si Mama mag-ipon at umaasa siyang matutulungan ko. Sabi niya,
Kung siya raw ang magbibigay ng pera ngayon, mas magiging madali ang buhay niya sa susunod dahil hirap na raw siyang suportahan si Molly. Pinigilan ko talagang ipag-ulong ang mga mata ko. Sinabi ko sa kanya na hindi ko problema ito. Pwede niyang sabihin kay Molly na humanap ng totoong trabaho at magkaroon ng stable na kita para matustusan ang pangarap niyang tirahan. O tanggapin na lang niyang kasama pa rin siya kay mama hanggang mag-35 siya. Doon na talaga nagalit si mama. Sinabi niya na napaka-ungrateful ko raw at hindi ko raw maabot ang narating ko kung hindi dahil sa pagpapalaki nila sa akin. Kaya daw obligasyon ko ngayong bayaran ang utang ko sa kanila sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapatid ko. Hindi ko talaga maintindihan yung lohika niya. Sinabi ko na final na ang desisyon ko at papatayin ko na ang tawag nang bigla siyang nagsabi na kung ganyan daw ako, mapipilitan siyang putulin na ang koneksyon namin. Grabe yon. Sa totoo lang, sa nakaraang 8 taon, halos wala na rin naman kaming ugnayan. Kaya kung putulin man niya ng tuluyan, baka hindi ganun kalaking epekto gaya ng inaakala niya. Sobrang inis ko talaga kaya sinabi ko sa kanya na matapos mamatay, si Papa, tinanggap na namin ni Percy na magbabago na talaga ang lahat. O alam naming may paborito siya kaya wala siyang karapatang sabihan ako na hindi patas sa mga kapatid ko. Kasi patas lang naman ako at ginagawa ko lang ang sa tingin kong tama. Hindi ko na kailangang magpanggap na ako'y nagsisisi. Sinabi ko rin sa kanya na malaya siyang putulin ang ugnayan namin kung gusto niya dahil sanay na ako sa ganoong klasing pagtrato mula sa kanya. Para bang sa paningin niya, si Molly lang ang anak niya. Kami ni Percy parang hindi na niya anak. Lagi na lang kaming inaasahan na mabuhay para sa kanya, gaya ng ginagawa niya kay Molly. Pero ako, may sarili akong buhay, ganun din si P. At hindi kami may utang na loob sa kanya o kay Molly. Pagkasabi ko ng lahat ng iyon, sobrang gaan ng pakiramdam ko. Para bang nabunutan ako ng tinik. Pero syempre, sumigaw si mama at sinabing matapos ang lahat ng sinabi ko, sisiguraduhin niyang hinding-hindi na siya makikipag-usap ulit sa akin. Napatawa lang ako at sinabi kong okay lang dahil gaya ng sabi ko, ayos lang sa akin iyon. Masaya nga ako at siya na mismo ang nagdesisyon. At dahil doon, hindi ko na kailangang imbitahan siya sa kasal ko. Baka nga makahanap pa ako ng ibang mas karapat-dapat bigyan ng upuan. Doon siya napatigil, halatang nagulat siya. Pero bago pa siya makapagtanong, binaba ko na ang tawag at binalak ko siya at si Molly sa lahat ng accounts. So mali si Molly. May mga taong gusto pa rin pala ng mga babaeng career-driven at may ambisyon. Kung hindi ko sana nakilala si Jackson, 37, na boyfriend ko na halos 5 taon na. Nakilala na nila Mama at Molly si Jackson minsan, pero alam niya ang totoo tungkol sa relasyon ko sa kanila. Ilang linggo matapos kaming mag-engage, nag-celebrate kami ni Jackson ng simpleng party. Plano naming magpakasal sa loob ng ilang buwan. Dati, nagdadalawang isip pa ako kung iimbitahan ko si Mama at si Molly, pero ngayon, sigurado na akong hindi na kailangan. Ang nakakainis lang kahapon si Jackson ang nakatanggap ng message mula kay Mama sa social media. Sabi niya, dahil binalak ko silang dalawa, gusto lang niyang iparating na sobrang dismayado siya sa akin. Sabi pa niya na ngayong alam na raw niya kung saan siya nakatayo sa buhay ko, siya at si Molly ay tuluyan ng puputulin ang ugnayan nila sa akin. Tinanong pa niya kung masaya na raw ba ako na winasak ko ang natitirang koneksyon ng pamilya namin. Hindi ko maintindihan kung bakit ako ang sinisisi nila, pero kahit papaano nakaramdam ako ng lungkot. Update 1. Hi everyone! Una sa lahat, salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal na ipinakita nyo sa comments. Napaisip ako, oo nga,
Bakit ko nga ba pinoproblema ang feelings ng mama ko? Hindi naman nila pinapansin ang feelings ko. Kinausap ko si Percy at pareho kami ng opinyon na gaya ng marami sa inyo, pinaglalaruan lang nila ang emosyon ko para mapilit akong humingi ng tawad. Pero alam ko kung saan ako nakatayo. Tama lang ang ginawa ko. Nung kinausap ko si Jackson tungkol dito, sinabi niyang mukhang nasaktan daw talaga si Mama at si Mali. Kaya siguro ako nakakaramdam ng guilt. Hindi naman niya direktang sinabing kasalanan ko o dapat akong humingi ng tawad. Pero nararamdaman kong hirap siya sa sitwasyon at gusto niyang maging supportive sa akin habang hindi kinokontra ang nararamdaman ng pamilya ko. Pero na-realize ko na close kasi si Jackson sa pamilya niya, kaya siguro hirap siyang unawain ang sitwasyon ko. Tuwing nakikita niya si Mama at Molly, best behavior sila. Kaya kinausap ni Percy si Jackson at ipinaliwanag sa kanya kung gaano talaga ka-toxic ang relasyon namin sa kanila. Doon biglang nagbago ang pananaw ni Jackson. Sabi niya, kung ganoon din ang ugali ng magulang niya, matagal na niyang pinutol ang ugnayan nila. Kaya ngayon, kaming lahat, ako, Jackson at Percy, ay binalak na talaga si Mama at si Molly. Sa totoo lang, ang sarap sa pakiramdam. Matagal na kaming nagkukunwari na isang buo pa kaming pamilya, pero hindi na iyon totoo. At least, ngayon, wala na kaming kailangang itago. Update 2. Isang linggo na mula nang huli kong nakausap si Mama at mula noon wala na kaming balita sa kanila hanggang kaninang umaga. Tumawag ang uncle namin at sinabi niyang si Mama ay nagdesisyong ilipat ang kalahati ng shares niya kay Molly. Wala raw siyang sinabing masama pero halata raw na hindi niya gusto ang desisyon. Alam niyang incompetent si Molly at wala itong alam sa negosyo. Mas lalo pang lumala kasi hindi lang shares ang gustong ibigay ni Mama, gusto rin niyang bigyan si Molly ng voting power sa kumpanya. Si Uncle kasi ang nagpapatakbo ng negosyo at alam niyang problema iyon. Ayaw na raw niyang makipagtalo kay Mama dahil alam niyang ipipilit nito ang gusto niya. Noon kahit may share si Mama, hindi siya nakikialam sa mga desisyon sa kumpanya. Pero ngayon, siya pa mismo ang naglalatag ng demands para kay Molly at bilang shareholder, kung mabibigyan si Molly ng voting power, magiging delikado ito para sa kumpanya dahil wala itong kaalaman sa business. Kaya lumapit si Uncle sa amin, humihingi ng tulong. Kung ako rin ang nasa posisyon niya, magpapanik din ako. Si Molly, may kapangyarihan sa negosyo? Hindi pwede. Ayoko talaga ng ganito. Kaya matapos ang maikling pag-uusap ni Percy, na pagkasunduan naming hindi pwedeng hayaan lang to. Pinuntahan namin si Mama para kausapin siya ng personal. Alam naming desperado na si Tito at ayaw naming biguin siya. Pagkatapos mamatay si Papa, si Uncle ang naging sandigan namin. Mabuting tao siya at hindi siya karapat-dapat na pasanin ang ganitong problema. Kaya kahit sinabi naming hindi na namin kakausapin si Mama ulit, ginawa pa rin namin ito. Alang-alang kay Uncle. Pagdating namin sa bahay, nandoon nga si Molly. Tulad ng inaasahan, alam naming magiging mas mahirap ang pag-uusap dahil sa presensya niya. Pero pinangako namin ito, kaya tiniis na lang namin. Diretso kaming lumapit kay Mama at sinabi naming narinig namin mula kay Uncle na gusto niyang bigyan ng voting power si Molly sa kumpanya. Sinabi naming isa itong napakabubong ideya. Noong una, hindi niya kami pinansin, pero inulit namin ang sinabi namin at tinukoy na hindi niya kami pwedeng baliwalain dahil seryoso ang isyong ito. Sa wakas, tumingin siya sa amin at sinabi niyang wala kaming karapatang sabihan siya kung ano ang dapat o hindi niya dapat gawin. Lalo na raw pagkatapos ng ginawa namin sa kanya, wala siyang balak makipag-usap sa amin at gusto niyang umalis na kami. Pumasok si Molly sa eksena at sinabing kung gusto raw niyang maging aktibong bahagi ng kumpanyang itinayo ni Papa, isang oportunidad na kami raw mismo ang tinanggihan, wala kaming karapatang bumalik. Ngayon,
para umasta na parang amin pa rin ito. Kesyo naiinggit lang daw kami. Pinilit kong huwag mag-init ang ulo kahit ang totoo gusto ko na siyang sigawan. Pero pinilit kong maging kalmado at kinausap si Mama. Sabi ko, kahit si Papa, nung nabubuhay pa siya, sinabi niya na ayaw niyang makialam kami sa negosyo, kaya niya ipinagkatiwala ang lahat kay Tito. Ngayon, ayaw rin ni Uncle na makialam si Molly, kaya dapat din niyang pakinggan iyon. Kung ipipilit niya ito para na rin niyang hindi iginalang ang huling hiling ni Papa. Mukhang nag-isip si Mama, pero mukhang napansin ni Molly na natitinag siya kaya agad siyang nang away. Sinabi niya na pinutol ko na raw ang ugnayan namin kaya wala akong karapatang bumalik at makialam. Wag na raw kaming magpakita at baka raw tawagin pa nila ang pulisya. Hindi raw ako pamilya kaya wala raw akong lugar doon. Pero pinagsabihan siya ni Percy at sinabi kong sana naman makinig si Mama. Ipinaalala ko na ilang beses sinabi ni Papa na ayaw niyang magkaroon ng kaguluhan sa kumpanya. Kaya nga ako mas piniling lumayo at magtayo ng sariling buhay. Bilang respeto na rin sa hiling niya. At kahit may background ako sa business, hindi ko iyon ginamit. Si Molly, wala. Wala siyang alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Kaya nakiusap talaga ako kung pwede bang ihiwalay muna ang samaan ng loob, alang-alang sa respeto kay Papa. Pero si Molly, hindi tumigil. Sigaw siya ng sigaw, sinabing naiinggit lang daw ako at hindi ko matanggap na masaya siya. Tahimik lang si Mama habang nangyayari lahat ito. Sa huli, sinabi niya sa aming tumahimik na lahat. Tiningnan kami at sinabing lalapit na lang siya kay Uncle kung kailan siya magpapasya. Pero ayaw na raw muna niya sa amin. Nasaktan daw siya at nainsulto sa ginawa naming pagbablock sa kanya. Kaya ayaw na raw niyang makipag-ugnayan pa. Nanapilitan kaming umalis. Naiwan si Molly. Ngayon, si Percy at ako dasal na lang talaga na sana nagbago ang isip ni Mama. Sana hindi na niya itulak pa ang planong isama si Molly sa mga desisyon sa kumpanya. Nakausap ko si Jackson tungkol dito at sinabi niya na ginawa ko na ang lahat ng kaya ko. Kahit pa masama ang relasyon ko kay Mama. Ngayon, nasa kanya na raw ang desisyon. Ang mahalaga, nasabi ko na kay Uncle na sinubukan ko at sapat na raw yon. Nakausap ko rin si Uncle pero hindi siya ganun kakumpiyansa kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming naririnig kay Mama pero patuloy kaming umaasa na magbabago pa rin ang isip niya tungkol kay Molly. Update 3, hello ulit! Makalipas ang 2 linggo, nalaman namin mula kay Uncle na matapos ang mahabang pag-iisip, pumayag na si Mama na si Molly ay hindi karapat-dapat na magkaroon ng kahit anong kapangyarihan sa pagpapatakbo ng kumpanya. Iginagalang na niya ang huling hiling ni Papa na kung ano man ang sabihin ng kapatid niya, yon ang masusunod. Kaya ayon, wala si Molly sa anumang desisyon sa kumpanya. Pero binigyan siya ng preferred shares ni Mama, kaya kahit papaano may stable na income siya, sa totoo lang, nagpapasalamat ako na hindi malulubog ang kumpanya ni Papa dahil sa kanya. Pero si Mama at ako, wala pa ring komunikasyon. Ganon din kay Percy. Gusto ko lang linawin, kahit hindi kami binigyan ni Papa ng shares sa kumpanya, hindi ibig sabihin na wala kaming minana. Ang totoo, si Mama lang ang binigyan niya ng shares, pero kaming tatlo, ako, si Percy at si Molly, may kanya-kanyang minanang ibang assets. Hindi ko lang ito binanggit kasi hindi naman ito relevant sa kwento. At alam kong nasabi kong medyo bias si Papa kay Molly, pero hindi siya tulad ni Mama. Hindi siya bulag sa mga pagkukulang ni Molly, kaya mas maayos ang relasyon namin sa kanya. Anyway, wala na si Papa at gusto ko na lang siyang maalala ng may respeto. Hindi ibig sabihin nun na perpekto siya, pero ayoko rin siyang siraan. Kaya wag niyo nang sabihin na parang ginagawa ko siyang santo. Hindi po. Update 4,
Hello ulit. Ilang buwan na ang lumipas at so far, wala kaming kahit anong contact kina Mama at Molly. At alam nyo, ang gaan ng pakiramdam, parang nawala ang lahat ng toxicity sa buhay namin, ang saya, at higit sa lahat, ikakasal na ako sa susunod na linggo. Naipadala na ang invitations, isang buwan na ang nakaraan. At syempre, wala sina Mama at Molly sa listahan. Akala ko hindi naman sila magre-react. Pero ayon sa ibang kamag-anak, nagwala raw sila nang malaman nilang hindi sila invited. At si Uncle invited naman. Pinipilit pa raw nila ang ibang kamag-anak na huwag pumunta sa kasal ko. So far, mukhang binalewala lang sila ng lahat. Hindi ko alam kung anong inaasahan nilang mangyari, pero isa lang ang sigurado, hindi sila darating sa kasal ko. At alam ko namang wala silang ganong impluwensya para pigilan ang ibang tao. Nakakatawa lang kasi ang feeling nila may epekto pa rin sila sa buhay ko, kahit obvious na wala na talaga silang say. Ngayon, inuupa na ni Mama ang lumang bahay namin at lumipat sa penthouse na lagi raw ikinukuwento ni Molly. Hindi rin naman kasi kayang bayaran yun ni Molly ng mag-isa kahit kailan, pero pinapalabas pa niya na para sa pamilya, kaya siya nandoon. Kesyo, tinutulungan niya si Mama. Si Mama naman, ginawang drama na siya raw ay mahina at umaasa sa anak niya, kaya grateful daw siya. Well, kung ano man ang trip nila, magaling silang umarte. Siguro kung hindi business, dapat naging artista na lang sila. Anyway, si Percy, lumalakas ang magazine niya at sana lalo pa siyang magtagumpay. Ako naman, ikakasal na sa taong mahal ko at may maayos akong career. Sa huli, lahat ng sinabi ni Molly hindi natupad. So, jokes on her.